sa ating madaling araw sa ating lahat. And thank you sa lahat po maraming salamat sa Panginoon, sa mga leaders natin, sa ating mga kaibigan na nandito, lahat po na nandito sa loob. Um, Malaking tulong at biyaya po sa bawat isa, na pinapakita natin na tayo ay tuloy-tuloy na sumusuporta sa company, mag-a-update po si Coach AD. Ito po si Coach AD ay konti na lang po magiging Director 3 star na. Nandito rin po sa Milano and then taga Pangasinan. At matagal na rin po kami magkaibigan nito at marami ako natutunan sa kanya. Kaya ngayon, saksihan po natin ang kanyang pag-update at makakatulong po ito sa ating lahat. Ano po? Thank you sa ating lahat dito. And then, si Coach AD na mag-update sa atin. Yan po, si Coach Eddie Onya dito sa Milano. Thank you. Thank you, Coach Eddie. Pero Danny, sa pagpapakilala sa akin at yun nga po, dadagdagan ko lang po yung sinabi ni Coach Danny sa mga bago at sa mga hindi pa po nakakilala sa akin. Ako po talaga ay matagal na naghahanap ng opportunity, opportunity na yung bang pwedeng mabago yung buhay kasi nga ay bata pa po ako kasi ay namamasukan na ako palagi pag mula nung high school ako nagsa-summer job na doon sa pabrika ng tatay ko sa Maynila. Kung kaya sa tagal ko nagtrabaho bilang employee o laborer ay mahirap talagang umasenso Kaya nga ako ay nag-abroad. Ayan, una ako mag-abroad noong 1994 sa Korea kasi nga nasubukan ko na sa Pilipinas, wala kasenso kahit na binata nga ako doon sapat lang sa akin yung kinikita sa minimum wage kasi minimum wage yung sweldo natin dati sa Manila. Pero binata na yun halos hindi pa rin sapat. Siyempre tutulong ka rin sa magulang sa mga pangailangan sa bahay. Kaya sabi ko, try ko kaya mag-abroad. Baka sakaling mabagong buhay ko. Ayan, so meron akong nakita sa Channel 13 that time na trainee po yan, trainee na magpapaalis papuntang South Korea. Mababa lang po yung placement. Ang placement lang namin ay $260 lang. Ganun lang yung placement namin. Pero wala akong pera. Wala akong pera. Kaya yun nga, ang girlfriend ko na si Marisa, yung asawa ko ngayon, tamang-tama yung kanyang nanay nandito na sa Italia. Sabi ko, pwedeng makahiram ng pang placement. 15,000 yung placement naman, 15,000 pesos lang kasi training nga. So yun, napahiram naman ako at awan ng Diyos nakarating tayo ng South Korea. Bata pa ako noon, 22 years old lang At yun nga, maganda pong income din doon, kagaya din po sa Europe, lalo pag masipag ka. Pero ang problema naman ay siyempre tayo kasi mga OFW ayan ito po yung reality talaga. Tayo po kasi yung breadwinner, breadwinner ng family. Once ikaw ay nakapag-abroad na, asahan mo na ikaw din ang inaasahan ng mga nasa Pilipinas na tutulong sa kanila. Tama po ba? Mga kapwa OFW. So, sa madalit sabi, 5 years po ako doon, hindi rin po ako nakaipon. Wala din po akong naipundar, wala akong na-adhika kasi nga ay siyempre panay-padala. That time kasi ay may anak na rin ako noon ng panganay. Kaya umuwi ako na wala, back to zero uli. Siyempre naubos na yung ipon, naubos na yung konting naipon. Balik na naman sa pagtatrabaho. Yan, pumasok ako doon sa country club. Alam niyo po yung Baguio Country Club, sikat po yun sa Baguio. At assistant cook, pasokan doon. Balik na naman sa dati. Kumbaga, sapat-sapat lang. Buti na lang doon, kahit papano, pag may mga natitirang hindi mo nabebenta doon sa resto, kasi nga siyempre medyo mahal din kasi sa loob ng country club, alam niyo mayayaman po mapupunta doon, ay yun, nakakapag-uwi tayo. Nalinaw rin minsan yung ulam.
Pero sabi ko, ayaw ko pa rin ng ganitong buhay kahit nakasama ko ang pamilya ko doon, pero mapangarapin kasi akong tao eh. Yung gusto ko talaga may mabago kasi nga ako'y laking bukid. Yung mga tito ko, mga kamag-anak ko doon na sila doon wala, hindi na sila nakaalis doon sa pagsasaka hanggang sa mamatay na lang na hindi nila naranasan ang ginhawa ng buhay. Kaya sabi ko ayaw ko ng ganun. Kaya patuloy ako naghahanap hanggang sa nakarating na tayo sa Korea. Doon ako na-train ng unang networking nakasali po ako sa isa sa pinakamalaking multi-level marketing lang ko, nag-i-exist pa rin po siya, yung Amway. Alam po natin yung Amway, American company. Napakaganda po yung company na yan, talagang more than 50 years na po yan. Yun nga lang ay may benta-benta kasi yon. Magbebenta ka ng mga tangible products, which is nung umuwi ako sa Pilipinas, mahirap namang ibenta kasi nga paano ko bibentahin yung mga kamag-anak ko doon sa bukid ni isaing nga wala sila pasaing Pero anyway, ay malaki ang natutunan ko doon dahil nga ay first time kong pumasok sa MLM. Lalo na po nung mentor ko ay sinabi sa akin na basahin mo yung librong ito. Ayan, kung yan po ay makikita niyo pa po sa ating sa ating National Bookstore, yung pamagat po niyan ay The Magic of Thinking Big. Yan, pag nabasa niyo po yon, lahat yon mababago po yung mindset ninyo. At yun po yung dala-dala ko hanggang ngayon, hanggang sa nakarating na rin po tayo dito sa Italia. Yan, although maganda rin po ang kita dito, adhika kami dito ng aking asawa, nakapagpatayo ng bahay, kabili ng lupa. Pero yung sinasabi nga time and financial freedom ay malayo pa rin kasi nga kailangan mo pa rin magtrabaho at hindi mo magawa pa yung gusto mo nakatali ka pa rin sa pangangamuhan. Kung kaya nung dumating po ang C1 sa akin pang 20 company ko na po ito na sinalihan MLM, ay dito ko po nakita na through C1 ay napakalaki po ng chance na pwedeng mabago ang buhay natin. Actually, nabago na po yung buhay namin nung kalakasan ng income. Pero siyempre, ang nangyari po kasi sa aming mga leader, Bro Danny, ubos-ubos biyaya. Ibig sabihin kasi ay napaka-generous kasi namin na marami kaming mga tinulungan na ma-upgrade sa mga Titanium Pro. Instead na pirahin na po namin yon ay tinulong namin. Kaya although malaki po talaga yung kinita, millions po yan, napakalaki pong pera niyan. Dito kami naging milyonaryo sa C1. Sa dami ng mga sinalihan namin nila Kusdan, hindi kami naging milyonaryo doon. Pero dito, kaya nga po, ay napakalaki ng utang na loob ko, na hindi ko iwanan ang C1. Naririnig nyo naman po sa akin yan na ito na po yung last network na napapasukan ko. Lalo nga po nung nagsalita si founder, kasi ako po ay isa rin po sa crypto lover. Di ba napalampas natin yung Bitcoin, mamaya pag-usapan natin yan. This time, ang sinabi ni founder na talagang yun yung motivation ko na talagang ano man ang mangyari, mag-issue sa C1 kasi nga ang sinabi niya, paglabas ng C1 token natin ay hihilira tayo sa Bitcoin, Ethereum. Ang goal ng company maging top 5 cryptocurrency tayo sa buong mundo. Iyan po talaga yung motivation sa akin na what if mangyari nga yan. At ilan yung token na naipon mo. O di ba? Yun na yung nakikita ko na mararanasan natin yung sinasabing time and financial freedom kung marating natin yung top 5 na yan, kahit na top 10 po na cryptocurrency sa buong mundo. Kung kaya yan po, ganun po ganun po ako kadedicate sa ating company kasi nga through C1 ay yung sabi ko nga sa inyo dati kahit na ako nasa abroad, nasa Italia na hindi man lang ako makabili ng 4 wheels na sasakyan, tricycle lang po ang sinasakyan namin umuwi pamalengke lang, pero pag lalabas na lalayo ka na nagko-commute na kami. Kaya sabi ko, kung wala ang C1, hindi po ako makakabili ng aking Ford Everest Sports na SUV.
Kaya nga po, kung nakita niyo yung mga post ko nung nauna, dahil sa pagmamahal ko sa C1, doon sa nabili kong SUV na yon na galing sa kinita ko sa C1, linagay ko talaga yung logo na C. Ayan, makikita niyo po yung kung babalikan niyo po yung post ko. Yung logo na C, linagay ko sa harap tsaka sa likod. Tapos sa likod nun, meron po doon nakalagay na impossible is nothing. Why impossible is nothing? Kasi nga, gaya ng sabi ko nga po, kahit nasa abroad na po ako, nasa Italia na ako, kasama ko pa yung asawa ko, dalawa kami nagtatrabaho, hindi pa rin kami makabili ng aming four wheels. Pero nang dahil sa C1 ay nabili po namin yun. Kaya yun po yung napakalaking utang na loob ko sa ating company, na hindi ko talaga iiwanan dahil nga ay marami ang nabago, maraming nabago sa akin, hindi lang po sa kumita tayo, kundi nadagdagan yung knowledge mo, yung wisdom, yung training, kung paano maging matatag, lalo't after po nung kasaganaan, nakaranas po tayo ng tagtuyot din, sinasabi ng tagtuyot. Pero gaya ng sabi ni Coach Danny kanina, sanay na kami diyan eh, Noon nga nung nasa probinsya kami, isang kahit isang tuka, nakapag-survive. Ito pa naman kaya na may nakikita ka namang future kahit na mag-antay pa tayo, pero nung linabas na po yung ating roadmap, ay aba, sabi ko, nakikita na po natin ang liwanag. Napakaliwanag po ng future na nag-aantay natin. So yun po yung pag-uusapan natin dito sa ating yan, pasensya na po, talagang hindi ko lang po talaga mapigilan yung sarili ko na talagang ako'y na-excite, ako'y nagpapasalamat sa ating company na kahit na yung maraming mga leader na hindi na nag-stay pero nandito pa rin kami na mga leader niyo sa Uniteam, kasi nga ang goal po namin talaga ngayon ay i-share yung knowledge namin, i-share yung experience namin, at siyempre gusto namin makasama rin namin kayo sa tagumpay. So mag-share screen po tayo dahil nandito po yung mga napag-usapan kanina. Na sa lahat ng makakapanood nito, old or new member ka man, ay bigyan nyo ng pansin ito. Dahil ang opportunity ay minsan lang po yung kakatok sa atin. Ako po, gaya ng sabi ko nga po, 20 years po. 20 years, 20 company po at 25 years na po ako na naghahanap ng ganitong opportunity na hindi ko nahanap. Sa C1 ko lang nakita. Kung kaya, para hindi na kayo mahirapan, ay ito na po yung pagtuunan nyo ng pansin. Ayan. Yung ating pong the new C1. From Crowd1 dati po, yung pangalan ng ating company ngayon ay C1 na po. Nag-innovate na siya, nag-upgrade na siya, dahil papasok na po tayo sa mundo ng cryptocurrency, blockchain at ang NFT technology. Kaya napakaswerte nyo, actually napakaswerte nyo na matututunan nyo na yung ganitong uri ng pagninegosyo, kasi nga po, di ba, yung sinabi ni founder, ulitin ko ulit, sa Europe 1% pa lang po ang nag-a-adapt ng blockchain technology ng cryptocurrency ng NFT. Imagine mo 1%, 99% asan sila? Ba't hindi nila pinapansin ito? Dito na papunta ang mundo natin. At ang Asia naman po 10%. Mas malaki yung percentage sa atin kasi nga po ay tayo kasi ay mga crypto lover. Kaya yan, tignan nyo pong mabuti na napakalaki po ng chance natin na mabago yung buhay natin kung tayo aaralin natin yung mga sistemang ito. So sa company update, ayan, pinakilala kanina ang ating bagong network business executive sa katauhan ni Sir Jason. Hindi nga lang sinabi ito, Coach Danny, Coach Anton, kung anong lahi siya, pero parang mukhang Chinese naman. Pero mukhang Pilipino din eh. Ayan, nagsalita ko na di ba, bata pa, grabe naman to. Ay hindi biro ito. Hindi biro ang ano nito, ang ano nito. Ang galing. Nito, ang mataas ang pinag-aralan nito. Sir, hindi ka ilalagay sa kapatid ni Coach Anton eh. kung ikaw ay Mukha ni Coach pipicture. Anton.
Grabe, siguro someday ay magsasalita din ito. Kanina kasi nagsalita siya pero hindi nagpakita ng mukha, hindi namin nakita eh. Kaya antayin po natin na magsalita ito. Dahil ayan grabe 'yon, batang-bata pa, poging-pogi. Then ito po yung nakakagulat. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung inyo pong pag-aaralan ang tinakbo ng ating company sa loob ng 5 taon, kung magiging matalino tayo sa pagpili ng ating company na sasalihan at mag-i-stick na sa company na iyon, ilalaban talaga namin ang C1. Namin nila Coach Danny, kila Coach Anton. Why? Tingnan niyo mabuti ito. Saan ka nakakita ng kumpanya? Bago man yan o lumang kumpanya na MLM o network marketing, na sa loob lamang ng wala pang 3 buwan, hindi pa po tayo tapos ng Marso, ay merong 4 million members na nag-join. Anong meron? Hindi ka ba napapaisip? Sa mga nakakapanood po nito, hindi ka ba napapaisip anong meron sa company nito? At bakit nag-uunahan ang mga tao na mag-join dito? Ayan. So yan po yung dapat ninyong alamin. At yan ay binibigyan na po namin kayo ng tip. Anong meron dito? Ano yung inaabangan ng mga tao? Bakit nag-uunahan silang pumasok? 'Di ba? Breaking all records po yan. Wala pa pong nakagawa niyan sa ganyang kaiksing panahon, 4 million. Meron ako isang sinalihan na networking dati, pero hindi ganito kabilis. Although marami din na member, million din. Pero yung itong ginagawang record ni Planet X, hindi po yan kayang pantayan ng anumang kumpanya. Sabi niyo sa akin kung meron, sasali ako. Pero palagay ko wala eh. Wala. For 3 months, wala pang 3 months, 4 million, di ba? Kayo na mag-isip. Then sa products po natin, of course ay nandyan pa rin yung famosong Planet IX. Ayan. Bakit ito naging famous? At bakit ito naging number 1 blockchain game sa Polygon Network? Consistent po yan. Up until today, yan po ay consistent number 1 blockchain game. Mapapaisip ka na naman dito. Bakit? Anong meron sa Planet X? At number 1, 2 years pa lang niya, number 1 na siya. Actually, wala pa siyang 1 year noon, nag-number 1 na kagad siya. Anong meron? Dahil kung inyo pong pag-aaralan ang Planet X, hindi po ganoon kadali. Sa umpisa, siyempre, malayo na po yung linakbay namin, kami po yung mga naging pioneer dito, pero alam namin pasikot-sikot. Dahil 9 ways of earnings po ang meron sa Planet X. Siyam po ang makitaan dyan na passive income. Kung aaralin natin, kung aaralin nyo. Kung kaya nga sinasabi namin, kung gusto niyo maranasan, yung nararanasan namin, na kumikita kami everyday kahit walang ginagawa, pag-aralan nyo ito. Kasi nga po, napakarami po dyan na mga asset kami na naka-stake o naka-time deposit doon sa aming IX Foundation. Na yung mga yun po, nag-generate po yun ng kusa na IXT. Ano ba yung IXT? Yung po yung in-game currency ng Planet IX na si IXT o IX token, yan po ay napipera anytime. Pwede mo i-convert sa peso, pwede mo i-convert sa euro, any currency po. Kasi nga po yan ay cryptocurrency po yan na pwedeng perahin anytime na gusto niyong perahin yung income nyo. Kahit everyday po yan kayo mag-withdraw, pwede. So, yan po yung ating napakagandang product, napakasikat na product ngayon ang ating Planet IX dahil talagang dinudumog ito ng maraming mga play to earn gamers, hindi lang sa member ng Crowd1 kundi pati yung outsider. Mas marami pa yung mga outsider, yung mga galing po ng iba-ibang mga play to earn game kasi nga ay nakita nila yung potential. The next na product po natin ay yung Metaverse. Ayan. Si Planet IX po, siya po ay real estate trading game. Ibig sabihin, nagtitrade po kami doon ng mga virtual na lote
binabay and sell po namin yon. Pero si Metaverse naman, ito po ay virtual trading game. Ano ho? Kung alam niyo po yung stocks, ano, yung mga pagbili ng shares, ano, 'di ba? Kagaya ng mga malalaking kumpanya sa atin, 'di ba? Bumibili tayo ng stocks, ano, dahil nga ay pag kumita yung kumpanya, kikita rin tayo. So, ganun din po si Metaverse. Ano ho? Ito ay virtual trading game. At si Metaverse po, yan po ay powered by AI, ano, o yung tinatawag nating artificial intelligence. Yan po ay diniscuss na po natin nung nakaraan na si AI, yan po ngayon yung pinag-uusapan ngayon sa buong mundo kasi nga through AI ay marami itong nagagawa. Ano ho, napapadali nito ang trabaho, ano ho. Kung kaya, 'di ba, sabi ko sa inyo dito sa Italy nagsisimula na pong magkaroon ng mga robot na nagse-serve sa mga restaurant using the AI technology. Ano? Imagine mo yung kakain ka sila na yung kukuha ng order mo, sila na rin yung maghahatid sa iyo ng mga order mo. Ganyan din po pati sa mga ibang bansa ganun na po. So, nakalagay po dito, utilizes the latest AI technology. The Metaverse stock market never sleeps. So, ibig sabihin, ito po ay meron din po tayong tinatawag na in real time. Ano, in real time po ang ano nito, ang sistema, especially sa kitaan po, ano. Every morning press a news to boost your trades. So yung nakikita nyo po sa taas na Retrieve Limited, isa po yan sa company na nasa loob ng Metaverse. Kasi kami po, naranasan na po namin yung playtesting, yung tinatawag na beta testing, nakapaglaro na kami, kaya may idea na kami kung paano siya lalaruin. Kaya nga, di ba, sabi ko nga sa inyo, once na nag-launch ito, dudumugin to ng maraming tao. Why? Kasi nga po ay madali siyang laruin. Ano ho? At ito yung abangan natin. Ano, meron po tayong 3 powerful months, ano, na inaantay ngayon. Ngayong March, dahil patapos na po yung March, so nakalagay dito ay inaayos na po nilang mabuti. Kaya nakalagay dyan, final touches, inaayos na lang nila kung ano yung mga feedback namin nung naglaro dati. Yun na po yung kanilang dinidevelop, ini-improve, ano? Kasi nga siyempre after ng paglalaro namin, may mga feedback kami, tinanong ko ano yung mga dapat ayusin, idagdag, ganon. So yan, inaayos na po na nila. At pati yung mga game cards natin, kasi yung game cards hindi po namin nagamit yan sa beta testing, hindi po yan ginamit. So yan, abangan din po natin yung paggagamitan ng mga game cards na mga nabili natin. Tandaan nyo, bumili pa tayo ng mga game cards dati. Ano? Bukod sa may kasama ng game card, yung pag mula sa startup, hindi, pag mula doon sa yung susunod sa startup, bro, scale up. Si scale up kasi meron ng card yun, 5. Tapos si Power Up, tapos Unicorn. Si startup wala po yon, ano ho. So yan, may sasabihin na rin kung saan yung paggagamitan ng mga game cards. Then system V2.0, yan, ngayong March po yan. Din sa April, ito na po yung playtesting number 2. Actually si Bro Danny, ano, nung nakapaglaro kami nung ay tumawag lang, bro. Yan. Dinig nyo pa rin ako kasi minsan ay nadidistract tayo sa mga tawag. Okay lang. Okay. So sa April, yung nga po, yung sabi ni Coach Danny, sana ay magkaroon uli ng beta testing, sabi niya, para ay marami ding makapaglaro ng mga member natin. So siguro dahil nga ay yan din po yung mga feedback na sinabi namin sa company na magkaroon ulit ng beta testing before the full launch. Ayun na nga po, by April. So ilang tulog na lang po, magkakaroon na po tayo ng playtesting number 2. At this time,
lahat po ng may mga package pag mula sa startup, scale up, powers, tsaka unicorn ay pwede na tayong maglaro. More than 5 million po ang holder po ng package ng Metaverse. Imagine that, kung maglalaro lahat. Kasi kami, nung naglaro kami, nasa 3,000 lang kami na unicorn. Ngayon ay 5 million na po yung maglalaro. Kaya exciting po yan. I believe meron din po yung ibibigay na reward, kagaya namin noon. Na si Coach Danny nga po, ay nakapasok sa top 50 kaya nakakuha po siya ng 38,000 C1 token. Grabe yun, ang laking pera niyan. Kung halimbawa yan ay maging 1 euro isa, nako po, million po yun. So yan, malapit na po yung ating playtesting, kaya maganda-handa na po yung mga may package ng Metaverse dahil sasabak na rin po kayo. Then by May, yan, after po ng beta testing na ito sa April, by May ay yan na po yung launch. Ila-launch na po yung ating Metaverse. Supposed to be ito ay fourth quarter sana. Yung unang sinabi kasi fourth quarter pa ang grand launch nito, pero pinamadali na nila. Kasi nga po, yung fourth quarter may mas malalaking ilalans po ang company. Yan po yung mamaya babanggitin natin. Then June and after, much more plan. Yan. So get ready po, team. Uniteam, get ready at hahataw tayo dito. Tuturo ni Coach Danny yung mga strategy para makapasok tayo sa top sa top at makakuha tayong malaki-laking Pero ito bro, wala nang tulugan ito palagay ko pag nakita nila na yung laro ay nakaka-excite. Naku po. Kagaya din natin sila na alas hindi na matulog nung tayo nagtitrade. Yan magti-trending yan kasi lahat na maglalagay po sa social media. Then next product po natin ay si Travilla. Ayan. Kung kaya si Travilla po ay dambuhala din po ito. Dambuhala kasi nga po alam naman po natin na ang travel industry ay pangalawa po yan sa buong mundo. Travel industry. Kung kaya, yun nga po, marami po tayong inaantay ngayon na kitaan, yung pong ating Planet IX, mga asset natin dyan, pwede tayong magbenta kung gusto natin magbenta, o yung mga reward, pwede natin gamitin sa travel, at lalo na po yung pag-launch ng C1 token natin, especially maraming C1 token. Of course, I believe, at yan po ay planado na po namin na mga leader sa Uniteam, mamamasyal tayo. Mamamasyal tayo. Kaya yan, ang tabayanan po natin. So meron po tayong sa ngayon, meron po tayong mga ongoing promotions at bigyan nyo po ng pansin ang mga ito kasi nga ay matatapos na kasi itong mga to Yan, matatapos itong mga ito. Kaya natin, pag-usapan natin ito isa-isa. Papaliwanag natin ng isa-isa. Yung una po ay yung tinatawag na referral club competition. Ayan, actually ito pangatlo na pong referral club. Kung bakit 4 million ang nag-join, bakit kanyo? Kasi nga po pumasok po ang mga Chinese tsaka ang mga Koreans. At siyempre, gusto nila makapasok doon sa leaderboard. Kasi yung yun nga po yung sa unang referral club competition ay ang laki pong pinamigay doon. 5 million po yung number 1. Tapos yung number 5, 1 million. Kaya yung top 5 millionaire kagad yun. So yun po yung naghatawan po talaga ang mga especially mga bagong member leaders. Kaya ngayon ay binalik uli nila March Referral Club Competition, pangatlo na po kasi meron din po yung February, tapos na rin po yung February. Kaya yan, kung gusto nyo rin makasama kasi nga ay ang magkakaroon po ng reward dito ay yung top 1,500. Magkakaroon po ng reward yan. At yung number 1 po ay 1 million din po. Si 1 token ang kanyang makukuha kung sino po yung magna number 1. So yan, good luck na lang po sa ating lahat. Then next po ay yung ating pong Special Earth. Ayan. Sa Special Earth ay ito po ay create nila para po doon sa mga element status member pa lang po na hindi po ma-afford
yung earth package, ano, kahit na siya na pinakamababa, pero hindi pa rin maabot. So Crenetilas Special Earth na ito ay nagkakahalaga lang ng 79 euro. Ano, 79 euro kasi yung pong ating earth package ay 129 euro po 'yon. So para lang po makasama sila doon sa pioneering o doon sa tinatawag nating Genesis pool. Ano, binigyan ng chance yung mga kulang sa budget, sabihin na natin, na makapasok din kasi ang maganda sa kanya ay meron din po itong token na kasama sa package 500. May 500 po siyang C1 token plus kung ikaw ay old member na may hawak ng C1 rewards at loyalty points ay magta times 3 multiplier po yan. Ano? Ibig sabihin, mas malaki yan, especially kung may rank ka, coordinator, pataas na yung rank mo, mas marami yung token na makukuha mo kaysa doon sa kasama ng package sa 500 lang. Ayan, ang dami po naming mga naibilhan na po ng mga package, ano ho. Ay, Earth lang po yun ha, pero ang token po nila, grabe po ang token nila. Yung bro, yung kahapon bro, yung nagpabili sa akin mag-asawa, alam mo ang token nila bro, Earth lang yun ha, Earth lang yung pinabili sa iyo, pero upgrade siya sa air. Yung isa ay umabot ng 24,000, tapos yung isa ay 21,000. Imagine mo yon. Okay. Kasi nga ay ano yun eh, mga Titanium Pro sila, mag-asawa. O di ba? Kaya nung napaliwanag ko yung kahalagahan na magkaroon ng package, naintindihan nila. Kasi nga yung asawa, ngayon ay na-adapt na rin niya ang crypto. Yung asawa dati negative, yung asawa. Pero dahil nga ay may business sila na matanggap na rin sila ng crypto, kaya nga USDT yung binayad bro, dahil naintindihan nila. Naintindihan nila yung C1 token na ngayon nung naipaliwanag ko sa kanila na alam nyo gaano karami ang token ninyo pag kayo bumili ng package. Pero siyempre dadaan muna kayo doon sa annual fee o yung administration fee na 19 euro kasi lahat ng old member ngayon dadaan muna kayo sa annual fee. Pero magta-times 2 na kaagad yung inyong multiplier ng mga C1 rewards sa loyalty points niyo. Ano ho? Actually nung hindi pa sila bumili ng package, yung palang kung binili nila yung 19 euro na annual fee, 9,000 na kaagad yung token ng isa, tapos yung isa naman 11,000. Nung nakabili na ng Earth ay di lalo na nagdoble na siya. Ano, kaya yun po yung maganda dito sa Earth. Special Earth, kahit na 79 lang din po siya, pero halos parehas po ang benefit doon sa Earth. Ang pagkakaiba lang yung token kasi ang token ng Earth ay 1,000, ito po ay 500, pero times 3 multiplier din siya plus meron din po siyang isang NFT na kasama. Di ba? Kaya i-grab po natin ito kasi 1 month lang po ito. Nagsimula po ito, magbenta sila ng March 5 at matatapos po ito ng April 5. Kaya yung mga wala pa pong mga package, yan, samantalahin ninyo habang papasok pa ito sa Genesis pool. Yan, mamaya pag-uusapan natin yung Genesis pool. Ano ba yung meron sa Genesis pool? Then yung isa po dito na masaya ngayon dahil yung mga C1 token natin ay may paggagamitan na. Dinabas na po yung unang utility ng C1 token natin. Kala nung iba siguro, ay matagal pa yan, wala pang gamit yan, ganyan. So ngayon, nung dinabas po yung C1 Magazine 5-year edition, na more than 100 page po ito, digital pa lang po siya, pero antayin natin na magbenta rin sila ng physical, ay pwede na pong gamitin yung ating mga C1 token, 50 C1 token. At sa dami na po nang narinig ko na nag-testimony ng mga nakabili ng C1 Magazine, napakaganda daw po ng loob nito. Pwedeng magamit ito na tools sa ating marketing. Kasi nga po, nandun po yung parang roadmap din po. Nandun din po yung saan papunta yung ating company. Kung hindi pa kayo nakakabili nito, ay bumili kayo. Dahil ang dami ninyong malalaman sa loob ng ating company through the C1 Magazine 5-year edition. Ayan.
Yan po yung unang utility ng ating token. Then isang ongoing promotion din po ito. Ito po ay hinahalin tulad namin doon sa ating Power Up. Kung natatandaan niyo po yung Power Up promotion na bibili ka ng Power Up promotion worth 500 euro, bibigyan ka ng 15,000 C1 token. Tandaan niyo po 'yon. Nakabili po ako noon, sila Coach Dan, sila Coach Anton. At yun po ay may hangganan. Ibig sabihin, pag naglabas kasi sila ng mga promotion na ganito, tinutulungan nila tayo na maparami yung token natin para pagdating ng global launch, marami na tayong hawak na token, edi wow, marami ka mapepera kung gusto mong perahin, di ba? So si Power Bundle ay nilabas po ito noong March 14. At matatapos din po ito ng April 14. 1 month lang din po siya. So ano bang meron kay Power Bundle? Yan, pakiread din yung video bro, malapit na tayo dun sa pagpi-play nito kasi pinaliwanag sa Rats. Si Power Bundle po, depende sa hawak nyong package ang makukuha nyo pong discount. Kasi nga po ay depende sa hawak ninyong package. Halimbawa, kung kayo ay Earth, bigyan po kayo ng another 1,000 C1 token. Pag bibili kayo ng Earth with 20% discount. 20% discount lang po ang Earth. At may kasama na po yung rank points sa 40. At dahil 20%, 99 euro lang po natin mabibili instead of 129. Si Air naman po, kung kayo po ay Air holder, magkakaroon kayo ng another 2,500 with 30% discount. 30% discount po ito na mabibili natin kung air package kayo. Then meron na po siyang 88 rank points at mabibili lang po natin siya ng 219. 30% discount. Then, dito naman sa water. Kung water holder po kayo na may 7,500 po ang C1 token na kasama sa package ng water, so ganun din po ang mabibili ninyo na token. 7,500 din po ang mabibili ninyo. Kasi hindi po kasi pwedeng Earth kayo, bibili kayo ng mataas na package, hindi po ganun. Kung ano lang yung level ng package nyo, yun lang po yung level na mabibili nyo sa Power Bundle. Liwanag po At mabibili po natin ito ng 40% discount. Kaya 489 euro lang po siya. May kasama na po siyang 196 rank points. Then kung kayo naman po ay Fire package holder na may kasama pong 20,000 po ang Fire package, ganon din po ang token na may bibili ninyo with 50% discount. Yan. Napansin nyo po, habang papatas yung package, palaki ng palaki po yung discounted price. So 50% na po ito, ang madi-discount natin. Kaya instead na 2,499 pong halaga ng Fire na walang discount, kalahati lang po ang babayaran natin, 1,259. At may rank points na po siya na 504. So, di ba? 20,000 madadagdag. Then yung famous po na PIP element. Ayan, PIP element na may 35,000 C1 token, mga holder ng PIP element. Ganon din po yung mabibili natin. 35,000 token. At tignan nyo po yung discount natin dito, 70%. Imagine that, 70%. Kaya nga po nung naglabas ako ng Corpo, napuno ko agad yung dalawa. Yung isa na ibili na. Dahil 70% natin mabibili ito, instead of 5,500 ay 1,649 euro lang, di ba? Tubong lugaw, di ba? Grabe sabihin. Kaya nga po, may mga mahabol pa. Yan, sisingit ko na lang siguro kasi nga may mga alanganin yata doon sa batch. So kaya yon, sisingit natin.
yung mga humabol. May mga humabol pang dalawa kasi ngayon eh. Kasi nung nakita nila yung pinost ko kanina na video ni Sir Raj, ayan, nag-message na kagad sila sa akin. Although meron na silang na korpo, na unang korpo, pero gusto nilang dagdagan. Ayan, yung dalawang Marlin nga na nabanggit ko sa inyo. Ayan, so ayan po, ayan po. Ayan. Para maliwanag sa lahat, yung pagbili po ng bundle, power bundle para maparami yung token natin, ay nakadepende po yan sa package na hawak natin. Ano ho? Yung pwede rin po natin mabili. Okay ho? Yan, para maliwanag. Ayan yung mga sinabi ko sa inyo, di ba? Yung earth 20%, yung air 30%, water 40%, fire 50% at fifth element 70%. O di wow. Congratulations ano, sa mga kasama sa korpo. Grabe yon. Ang laki na ng discount natin. So, dinagdagan din po ng paliwanag dito, yung C1 Power Bundle, how it works, sabi dito. To activate the power bundles, you need to be Earth and above. Ayan. Kailangan may package po tayo, siyempre. Hindi tayo makakabili ng power bundle pag wala tayong package, di ba? So, activate the power bundles that correspond to your current package. O, di ba? Kung ano yung package mo, yun lang din po yung value ng mabibili mong bundle. Free power bundle with every 5 purchases valid in multiples. So kung halimbawa 5 po yung bibilin natin, bulto natin bibilin yung 5, may isang free na bibigay sa atin. O, kaya ang dami rin pong namamakyaw ngayon. Pinapakyaw to ng mga Chinese ngayon, mga Koreans, grabe yan ano. Kasi laki nga naman, no? Lalo yung mga fifth element, 70% ka na. Tapos madadagdagan ka pa ng isa pag 5 binili mo. O, di ba? Then anyone can buy the power bundles regardless of their package, EMS, customer, or NFT package. Yan. Gift codes can be sent to anyone. Gift codes will have a validity of 90 days. So, ibig sabihin, pag nakabili ka, halimbawa nakabili ka nito, pwedeng ipasa sa iba, sa ibang member. Ganon. Okay ha, maliwanag po yung power bundle, ano ha? Then next ay ito na po yung tingnan ninyong mabuti kasi nga ito po ay tinatawag na C1 Token Genesis Pool. Lahat ng mga package na binibili natin ngayon hanggang April 2, ang tawag po dyan ay C1 Token Genesis Pool. Yung mga token na kasama sa mga package na yan ay C1 Token Genesis Pool. Dahil after April 2, final na po ito. Ano? I believe hindi na po ito i-extend kasi in-extend na po ng maraming beses. Marami nga pong nagagalit. Bakit extend daw? Extend. Hindi nila naintindihan na marami pong mga bagong mga leader tayo na gustong ma-extend para maparami din nila yung mga C1 token nila, no? Pero yung pong announcement ni Sir Raj ay final na po ito. Final na pong extension yan. Kung kaya, once na hindi po kayo nakabili ng inyong package on or April 2, magdididak na po yan. Magdididak na. Magdididak na po ng 25% sa lahat ng package. Ibig sabihin, ayun, 21 nga po dito. Pero dahil nga yung humingi uli ng extension pa itong mga leader na mga to, pero yun ang sabi ay final na po yung April 2. Ayan, kaya by April 3, from 1,000 C1 token ng Earth magiging 750 na lang. Yung Air 2,500 magiging 1,875 na lang. Yung Water from 7,500 magiging 5,525 na lang. Fire 20,000 magiging 15,000. At yung fifth element from 35,000 magiging 26,250. At marami pong manghihinayang dito. Naniniwala ko maraming manghihinayang dito. Sabi nila ay sayang. Sana nakapasok pa ako sa Genesis Pool. Yan po yung sinasabi namin na kahalagahan ng Genesis Pool. Kasi ikaw yung pioneer, tayo yung binigyan ng chance ng company na ma-maximize natin yung token natin. Ayan. So, yan po mark your calendar. Hanggang April 2 na lang po yan. Then yung ating C1 token claim period ay na-extend din po hanggang April 2. Ano ba itong C1 token claim period na ito?
Ito po yung mga old members natin na may hawak ng C1 rewards tsaka loyalty points na i-convert nyo na. I-convert nyo na yung mga hawak nyo ng C1 rewards tsaka loyalty points into C1 token. Kasi pag natapos na rin po yan, ibig sabihin in-stop na, wala na extension, hindi nyo na po mapapakinabangan yung mga C1 rewards loyalty points natin kasi ilang beses na rin po itong binigyan tayo ng chance. Kung natatandaan nyo po yung DPN dati, di ba yung DPN, 3 beses din po yun na in-extend. After ng pangatlong beses na in-extend siya, hindi na siya bumalik. Kaya sana lang sa mga nakakapanood nito na mga leader, sabihan niyo po yung mga member ninyo para balang araw hindi po tayo sisihin na bakit hindi mo sinabi sa akin na pwede pa lang ma-convert yung aking C-Oreo at loyalty points into C1 token na mapipera na soon. Di ba? Kaya yan, ikalat nyo po yan, yung balitang yan, dahil nga po ay may hangganan po ang lahat. So yan mga powerful promotions and campaigns na ongoing ngayon. I-grab po natin yung opportunity na maparami yung token natin. Dahil gaya ng sabi ko nga po ay hindi po yan for life na magbibigay sila ng mga ganitong opportunity na maparaming token na. Bro, paki-play po bro yung ating ito, meron po tayong weekly update at dadagdagan po ni Sir Raj yung mga pinaliwanag ko about the ongoing promotions. Bro, paki-play na muna bago tayo bumalik. Dear C1 family, I hope you're doing amazing. Well, the time is already towards the month end, and it's so great to see so many of you level up the compensation plan ladder. We still have a few days more for the Power Bundle and the Genesis Pool. Let me talk to you in details on how it works. We have the Genesis Pool that goes down in the C1 token reduction value from the 2nd of April after 6 p.m. onwards. And similarly, in the Power Bundle, we have the reduction of C1 tokens after the 2nd of April 6 p.m. GST time, which is Dubai time. Please note that the Power Bundle purchase is available until the 14th of April. However, there will be a reduction in the C1 tokens offered in the Power Bundle after the 2nd of April. So, this is the time now that you can enhance your portfolio, accumulate as many as C1 tokens as a pioneering opportunity for yourself and your team, and make sure to be there on the top of the accumulated C1 tokens in the entire C1 Global family. We also have the Referral Club competition for the month of March that's still ongoing. That's right. You have different ways to accumulate more and more C1 tokens, enhancing your portfolio of C1 tokens and outshining once again. It's a fantastic and a fun way of having and gaining more C1 tokens, not only for yourself, but also for your entire team. Make sure you're there in the top 1,500 leaderboard list and see the magic happen. So, the time is ticking and you still have a few more powerful days to go. Make sure to make the best of this because these opportunities would never come back ever. Till then, take care, have a fantastic day ahead. Narinig nyo yung sinabi ni Sir Raj, this opportunity will never come back later. Kaya nang sabi ko nga po, may hangganan ng lahat. Kung yung iba sinasabi na, ay, extend pa uli yan, ganito. Pero, paano kung hindi na in-extend, di ba? Di sayang, di ba? So yun po, yan po yung ating weekly update. Ngayon din lang po yan. Episode 83 nasa YouTube, na rin po natin yan, channel. Pwede nyo po yung i-share, sa mga members natin. Okay. Balik po tayo sa ating PowerPoint. The next ay yung ating pong C1 token. Actually, gaya ng sabi ko nga sa inyo,
dito ako excited. Excited much. Bakit hindi po ako umaalis sa C1 company? Kasi nga po, nung makita ko po na maglalabas ng C1 token ang ating company, ay ito na, sabi ko. Ito na yung chance ko na pwedeng mabago yung buhay ko. Yung mabago talaga na mararanasan mo na talaga yung tinatawag na time and financial freedom. Kasi nga po ay minaximize po namin, mga leader, yung pagpaparami ng token dahil nga po sa C1 token na ito. Kung matatandaan nyo po, yung kwento ng Bitcoin, bibigyan ko pa ng idea, although kakaunti pa pong nakakaalam na about cryptocurrency, pero yung Bitcoin po kasi yan po yung mother of all cryptocurrency. Why mother? Siya po yung kauna-unahang cryptocurrency token na nilabas noong 2009 at the price of 5 pesos, 10 cents. 5 pesos lang po ang presyo niya nung lumabas. Since kaso nga naging 5 pesos din doon na siya bumulusok nung the following year. So si Bitcoin po, for your information, from 2009 to 2024 na ngayon, ang isang Bitcoin po ngayon ay more than 3 million pesos na. Imagine mo, from 5 pesos, more than 3 million pesos na siya. O di ba? Nakita nyo? Pero bago siya nakilala, dahil nga siyempre, wala ang kumbaga lahat ng mga nagsasabi dito ay scam si Bitcoin kasi wala pang nakagawa kasi ng ganyang technology that time, kaya sinasabing scam ng scam, pero napahiya sila nung sinabing scam kasi nga ngayon ay talagang hindi na siya mapigilan, So imagine nyo po, bago nakilala si Bitcoin, walang community po yan. Walang community, di ba? Nakwento ko sa inyo. Nakilala siya, nagsimula siya makilala nung meron pong bumili ng pizza, ang pinambili po ay 10,000 Bitcoin, 5,000 pong isa. Imagine mo yon. Na ang kwento, doon sa bumili na yon, bumili ay yung napagbenta ng pizza na iyon, yun po ay naging multimillionaire. Imagine mo 10,000 Bitcoin sa 2 pizza. So yun po yung unang kwento kung bakit ay nakilala si Bitcoin. Pangalawang kwento naman ay yung mga players na mga kabataan, mga gamers, kasi sa mga gamers po, meron po silang mga armas na ginagamit sa laro na kailangan nilang mag-subscribe o kailangan nilang bumili ng armas na iyon para lumakas yung armas nila. So ngayon, hindi sila basta makakabili nun kasi nga kailangan mo ipadala sa bangko. Ipadala mo sa bangko kung mang remittance may papadala yung pambibili mo, which is mas mahal pa po yung charge kaysa yung pambibili mo. So naisipan ng mga gamer na yan na gamitin po si Bitcoin. Ayan. Bigyan ko kayo ng tip kung bakit nakilala si Bitcoin. Pagmula noon, ginagamit na po si Bitcoin sa online. Hanggang sa nakilala na siya, hanggang ginagamit na ito ngayon sa mga businesses, mga top businesses ginagamit na. At yan po yung kwento ni Bitcoin. At ngayon, si C1 token natin ay iba. Bakit? Hindi pa man po nagla-launch yung ating C1 token, may nakaabang na po itong 55 million na community, potential user. Kayo na po ang mag-isip kung anong mangyayari sa ating C1 token. Kung kaya, bibigyan ko kayo ng kwento. Nung umatin po ako kagabi sa international webinar na may mga nag-testimony po doon na mga top leaders po sa South Africa, nang sabi, merong isa doon na matagal na niyang ini-invite yung kanyang kaibigan. Pagmula nung nag-start ng C1 5 years ago, ini-invite na yung kaibigan niya at laging sinasabi na hindi ako sasali, scam ang C1. Hindi, dahil nga matalik niyang kaibigan, pabalik-balik niyang ini-invite yun. Pabalik-balik niyang ini-invite, hindi pa rin niya mapasali, scam daw si C1. Ngayon,
nung lumabas na po yung ating roadmap ng ating C1 token at sinabi nung kaibigan na nag-invite sa kanya, alam mo friend, with or without you, ang aming C1 token ay magiging household phenomenon. Makikilala ito sa buong mundo kasi ang laki ng community na gamit ito. Alam nyo, natauhan yung kaibigan na yon. After 5 years, nung makita na maglalas na ang ating C1 token, nakita niyang legit na yung company natin, talaga na totoo na siya. Dahil maglalas sa C1 token kasi crypto fanatic din siya, na-miss niya rin po yung Bitcoin, hindi na po siya nag-atubili. Binili niya po yung pinakamalaking package at humahataw po ngayon sa South Africa. Imagine that. Diba? Kaya, tapos may isa ring testimony doon, Senior President Tristar, nag-testimony rin kagabi, sabi niya, ito sa mga networker na kagaya ko, nasali ng sali, sabi niya, alam mo, 5 years na ang C1, at binilang namin lahat ng mga networking, multi-level marketing na sumabay sa kanya. Sumabay, ibig sabihin, nakipagsabayan. Gumawa sila ng mga platform, basta yung may inviting, yung nagne-network din, na anumang company yan, different companies, at marami kaming kilala. Binilang nila, in 5 years time, 53 companies, MLM companies. Wala na pong lahat. Wala na pong lahat yung 53 companies na yon. Sinong natira? C1. Kaya paano mo daw masasabing scam si C1 kung meron tayong office sa Dubai, sa Arinco Tower? Alam niyo ba yung Arinco Tower na pinuntahan namin? Parang Makati area po yan sa Pilipinas. Nag-iisa po siyang mataas na building at nandun po yung mga malalaking kumpanya. So, paano mo nga masasabing scam si C1? 5 years na tayo, may opisina tayong physical, nakikita natin si founder, nakikita natin yung mga management team, di ba? Oo nga naman, totoo nga naman. Kaya kung ikaw ang networker, marami ka ng sinalihan, wala daw maglakas ng loob na sabihin, successful ako, ang tagalan ng kumpanya ko, ganito. Wala po eh. Yung 53 company na yon, lahat po yon tumahimik. Mga leader doon tumahimik kasi wala pong nagtagal na kagaya ng C1. Di ba? So kung ikaw ay naghahanap ng opportunity at nakikita mo ang opportunity sa MLM, sa networking, huwag mong palampasin ang C1. 5 years na po kami. Ongoing strong. Okay ha? Nagkwento lang ako kasi ang ganda po ng mga testimony kagabi, talagang mind-blowing po yung mga narinig ko doon. Dahil, ayan, ito po yung sinasabi ko, bakit po yung kaibigan after 5 years na ini-invite niya, ay tsaka lang siya pumasok after 5 years, dahil nga po si C1 po ay magla-launch na. Pero marami din pong naiinip kahit sinasabi namin, papasok na tayo sa global exchange, papasok na tayo sa DeFi, decentralized finance. Marami pa rin naiinip, kailan ba talaga yan? Kailan ba talagang ilalunch yan? Nasa bull market na tayo, ang taas na ng Bitcoin. Pero wait muna kayo. Kasi ayaw namin ng bara-bara. Yan, sabi ng company, ayaw namin ng bara-bara. Humingi muna kami ng advice sa mga kilalang mga nakakaalam ng sistema ng crypto. At ito po yung tatlo na yan na tinanungan nila. At ito po yung mga prediction ng tatlong ito. Si Vanik Production, ayan, makikita naman natin dito, is a global investment fund and Bitcoin spot ETF applicant, suggests that Bitcoin will reach new all-time high by Q4 2024. Ibig sabihin, yung nangyayari ngayon na pagtaas ng mga cryptocurrency, hindi pa pala yan yung tinatawag na bull run. Hindi pa. Kasi mangyayari pa lang po talaga ang bull run by Q4 of this year.
This forecast is based on the combined effects of the US election, the supply shock caused by Bitcoin halving, and regulatory shifts making crypto commodities as easy to own as regular stocks. O, di ba? Yan po yung isang kumpanya na linapitan ng company. Then another pong linapitan din po ng ating company ay ang Binance. Kilala naman po natin si Binance. Siya po yung number 1 crypto wallet sa buong mundo. Ano? At ano ang sinabi ng CEO? Ano, nasa katawan ni Changping Zhao, sabi niya dito, Zhao predicts the crypto market will be most profitable for investors in 2025. Imagine mo 2025 pa. Yung kanyang prediction naman, si Vanik naman ay 4th quarter. Then yung mga banks naman, kagaya po ng Standard Chartered tsaka Matrix Sport. Ito naman po yung prediction nila. Standard Chartered and Matrix Sport have made bold calls for Bitcoin price, predicting it will hit 100,000 and 125,000 US dollar by the end of 2024. 4th quarter din po ang kanya prediction na bull market ng ano. Although nasa sumampa na po siya ng 72,000 US dollar, pero hindi pa po pala yun yung pinaka bull market ng crypto. Kaya ito na. Ay, hindi ko na ano bro yung roadmap. Wait lang titignan natin yung isa. Hindi ko na ano yung roadmap eh. May roadmap tayong isa eh. Tika. Tingnan ko, mahanap ko pa. Kaya doon sa roadmap, okay, dito. Itan ko dito kasi nga hindi ko pala screenshot. Ayan. Kaya yan, tingnan nyo mabuti Tingnan nyo mabuti para wag kayong mainip. Dinabas na po yung C1 token roadmap. At nakabase po ang roadmap na ito doon sa paliwanag ng tatlong mga tambuhalang mga institution na yon. So this quarter 1, at matatapos na po tayo sa quarter 1, yung C1 rewards saka loyalty points ay mag-e-end na po yan ng final by April 2. Ibig sabihin, ititigil na po yung conversion ng mga C1 rewards saka loyalty points into C1 token. Pag hindi po ninyo ginawa yan, sorry, baka hindi na po yan ibalik. Di ba? Sinabi naman ni Sir Rans kanina. Then, yung tokenomics ay nailabas na rin yung tokenomics. Di ba? Meron na tayong binasa noon na tokenomics, pero meron silang napansin ako na medyo in-adjust lang po nila doon. Then, power bundle promotion ay limited din po ito for 1 month from March 14 to April 14 matatapos. Then yung Genesis for reduction magsisimula na po yan by April 3 at yung upgrade for free ay matatapos na rin po by April 2. Yan, na-extend po yung mga yan. Kaya sinabing final extension, sabi nga po lalo itong yung pong conversion. Yung upgrade for free every now and then naman dinalabas yan. Yung nga lang bababa na po yung token. Then quarter 2, yan, ito na po yung ating inaabangan. Dahil ilang tulog na lang, papasok na po tayo sa quarter 2. Yung mga business point natin na mga dati na hindi natin mai-withdraw, hindi natin maibili ng package. So, meron na po tayong options na gagawin dyan. So, antayin na lang natin kung ano po yung mga options na pwedeng paggamitan na po ng mga business points natin na mga naipon dati. Then lalabas na po yung ating C1 Wallet launch. Ayan, ito yung inaabangan din po namin, yung C1 Wallet launch. Kasi pag lumabas ang C1 Wallet launch, meron pong referral program po ito. Ito na po yung magsisimula maghatawan na po. Ito, maghahatawan na po tayong lahat dito dahil meron po siyang referral program na yung mga magsusubscribe nito ay magkakaroon ka po ng C1 token na reward. O, di ba? Then, another po na exciting kami ay yung staking pool. Yung mga token natin na mga naipon ay pwede nating i-stake o i-time deposit. Habang inaantay po natin yung global launch, ay mapaparami pa po yung token natin. Ang iba po, na pag-uusapan namin kanina, naiinip sila na sana lumabas yung global launch kasi gusto na nilang ibenta yung mga token nila. Pero kami naman ay hindi ganoon ang mindset namin. Gusto namin ay i-stake muna. I-stake muna para
pag yan po ilalabas during the bull run, siyempre mataas ng presyo niya, then that will be the time na pwede na nating tayo mag-withdraw kung gusto natin. Ano ho? Pero kung ibebenta mo kaagad, halimbawa linabas na ngayon yung pong exchange. Tapos aligaga na yung iba na ipalit na, edi pag tumaas yung value niya, di wala na kayong token, di ba? Kaya nga po tinuturuan tayo na i-hold muna natin, i-stick muna natin para pag linabas siya sa global exchange ay mas malaki ang value ng mga token natin, di ba? Then meron din po tayong streamable NFT. So ito ay ito ang hinala ko dito ay ipapalit ito doon sa ating virtual options na claim ngayon kasi nga po maglalasa rin po yung ating Metaverse, kaya ititigil na rin po yung pagkiklaim natin daily ng virtual options. Kaya habang nandiyan pa po yung virtual options ay samantalin po nating i-claim daily. Sipagan po natin kasi nga po nakita nyo naman yung C1 rewards at loyalty points na convert ng C1 token. O di marami pong nang hinayang na hindi nila pinansin yung pagkiklaim ng libre na nga lang yun, tamad pa nilang i-claim, di ba? Then meron din po tayong C1 token airdrop this second quarter at ilalabas na rin po yung white paper 1.0. Alam nyo, napakaganda nga ng ating company kasi nga po hindi pa sila nagbebenta sa labas. Maraming nag-aantay sa labas lalo pag lumabas na itong white paper na ito. Ang white paper po, ito po ang tinitignan ng mga crypto fanatics o yung mga crypto investors na mga big time. Kasi pag nakita nila na may potential yung C1 token natin, magbibilihan po ng maramihan. Kagaya ng ginawa ni Elon Musk, di ba? Nabalitan niyo si Elon Musk, worth of billion ang binili niyang Bitcoin. Kaya tumaas si Bitcoin, di ba? So ganun din po ang gagawin ng mga yan, ng mga whales, mga sharks na yan na ginagamit na parola na word sa mga crypto investors, yung mga ibig sabihin mga malalaking investor po 'yon. Okay ho? Then sa quarter 3, lalabas na rin po yung NFT marketplace kasi 'di ba lahat ng package natin na nabili meron tayong NFT na kasama 'yon, 'di ba? O non-fungible token. Then sa quarter 3 ay maglalabas din sila ng marketplace kagaya ng Net Empire marketplace natin sa ating Planetary X kung saan nagba-buy and sell din tayo doon ng mga digital asset natin, di ba? So ganun din po ang gagawin diyan. Magba-buy and sell din tayo ng mga NFT sa quarter 3, di ba? Then meron din pong lalabas na Lucky Airdrop. Yung Lucky Airdrop ay siguro ito ay doon sa mga doon sa may mga mataas na package, yung may mga legendary NFT, hindi natin alam, antayin na lang pa natin. Then may ilalabas din pong new NFTs for C1. Dahil nga po matatapos na po yung Genesis pool, yung Genesis pool na mga mabibili natin hanggang April 2, yan po ay mga may kasamang Genesis NFT. So matatapos na po yon, yung mga Genesis NFT kagaya ng Planet X, di ba? May mga Genesis NFT tayo doon. So matatapos na po yan, papalitan na po nila ng new NFTs. Siyempre, iba ang value ng Genesis NFT sa mga bagong NFT. Di ba? Then, increase utility of C1 tokens. Ayan. So ibig sabihin, kung meron na pong utility yung token natin ngayon sa pagbili ng C1 magazine, hindi lang po doon matatapos dahil lahat po ng mga company na papasok sa C1 kagaya ng Planetary X, ng Metaverse, ng Travilla, etc. Lahat po kasi yan ay i-integrate nila sa C1 token, di ba? Kaya marami po ang paggagamitan ng C1 token natin soon. Okay ho? Then ito na. Sa mga naiinip, ito na. Wag na kayong mainip dahil kaunti na lang yung antayin natin. Sa quarter 4, tingnan mabuti ito. Magkakaroon po ng C1 crypto event. Actually, in-invite kami ni Ma'am JT doon. Dahil nga po sa Dubai, dahil nga po doon na po ilalunch yung token natin. O di ba? Nakita nyo ho? Yung pag-aantay natin na kailan ba talaga yan? Ano ba talagang, kailan ba ang launching niya? Kailan ba talaga papasok sa global exchange? So, nandito na po yan sa roadmap. Nakalagay na po dyan. Then papasok na din po yung C1 token natin sa DEX listing o yung tinatawag na decentralized exchange. O di ba? Kasi pag nasa DEX listing na po siya, pwede mo
pwede na muna po siyang ipalit sa pera. Okay ho? Then, listing on global exchange. O kita niyo po, pag sinabing global exchange, ibig sabihin, international na po nating magagamit yung ating C1 token. Ano ho? Then, yung linabas kahapon na DeFi platform, ano ho? Decentralized finance platform, o di ba? Plus, meron pang farming at saka yielding. O di ba, nakita niyo ho? Kaya ito po yung pagtaunan ninyo ng pansin. Ano, mga members natin ng C1, old or new ka man. Dahil linabas na po ang roadmap, ito yung pagandahan mo. Ang tanong ngayon, bago po maganap yung global launch, yung global listing, ilan ang token na hawak mo? Di ba lagi namin sinasabi? Kaya nga po napaka-importante ng mga promotions na yan kasi yan yung way para maparami yung token natin before the global launch. Di po ba? Ayan. Okay, screenshot nyo na lang kung wala pa kayong record nito. Then by 2025, magkakaroon din po tayo ng cross-chain at ilalabas po yung white paper 2.0. Ano? So dito may white paper 1.0 tapos meron na pong 2.0. So mas marami na po tayong malalaman sa loob niyan. Ano yung white paper na yan? Then lalabas din po yung DApps Plus, C1 Explosive Launchpad. Ito may sinasabi si Sir Raj dito sa C1 Explosive Launchpad eh. Grabe daw pong mangyayari dito eh. Then papasok na po tayo sa C1 Network Decentralized Autonomous Organization. Yan kung saan po ay diyan na po natin makikita yung ating pong C1 token sa lahat ng mga major wallet na pwede na po yung i-swap to other cryptocurrency kagaya ng Bitcoin at Ethereum. Napaliwanag naman na po naman yan ni Founder. Kaya yan po, yan na po yung ating inaantay. Kaya wag po tayong mainip. meron na pong liwanag sa ating pong mga inaantay. Then magkakaroon din po ng C1 Global Super Hub sa Dubai this coming April. Kung itong nakikita niyo pong ito, yan po ang loob ng ating bagong office na makikita sa 24th floor ng Arinco Tower, Media City. Yung 28th floor, yun po yung pinuntahan namin nila Coach Danny nung kami pumunta ng Dubai. Ngayon, ito na yung pangalawang office natin doon, yung sa taas niya, 21st floor. At doon, may mga schedule pong gagawin doon. May mga tinatawag na marathon meetings. So sa April 28 onwards, magkakaroon ng C1 Power Days. So yung nga po yung location na sinasabi ko sa Arinco Tower po yan sa Dubai. Then from April 28 to May 28, so 1 month po yan, magkakaroon ng C1 Global Network Office Opening Celebration. Imagine mo po yun. Siyempre marami kasing dadalaw doon eh. Actually, ongoing na po ngayon yung pre-notation ng mga different teams. Location, new state-of-the-art C1 Global Network Office sa Dubai nga po. Then 28 April onwards, this exclusive office booking with the teams. Ayan, pwede po tayong magpabook doon at least 30. Ayan, nakalagay po lahat, at least 30 members before 31st of March. Then during the inauguration natin na magtatagal nga po ng 1 month, April 20 to May 28, magkakaroon po dyan ng complimentary lunch and dinners to the days you book. Lahat na magbubook, siyempre, ay may kasama po yung lunch and dinners na. Then, as for details from the network team. So yan po yung ating pong napakagandang update ngayon. Ayan, I hope na naintindihan natin yung gustong iparating sa atin ng ating company. Wala silang ibang hangad kundi mapaganda natin yung buhay natin, maparami natin yung token natin, na yung token na yan po ang magpapabago ng buhay natin. Yan po yung nakikita namin mga leader sa Uniteam kung bakit hindi kami umaalis dito, kasi nga po wala talagang kumpanya na pwedeng sumabay sa kanya.
Imagine mo, 5 years na po tayo going strong. With 55 million members. Kayo na po ang mag-isip bakit kanyang karami ang member. So yun po, Coach Danny, yung ating update ngayon. Then next week, meron po ulit tayo by Wednesday kung walang meeting si Ma'am Janet. Ganitong oras din po tayo magsisimula alas 4 sa Europe kasi naayos pa po natin yung mga slides na ini-screenshot natin doon. Kaya kita-kita po muli tayo next Wednesday. Yan sa lang po namin. Na God bless po sa lahat ng mga nandito sa loob at sa lahat ng makakapanood dito sa ating YouTube channel. Yun po ay makikita nyo sa ating YouTube channel, Crowd One Team Spartans International. Nandun po lahat ng mga latest updates, lahat ng mga tutorials, lahat ng mga pagtuturo, nandun po lahat yan. Mag-explore na lang po kayo. Okay, Bro Danny, back to you. Salamat po. At, thank you po sa ating lahat. Thank you very much, Coach Eddie. At marami kaming natutunan at nasaksihan na maganda sa pinaliwanag mo. May natutunan ba kayo at may nakitang kakaiba sa pinaliwanag ni Coach Eddie? Nandiyan pa ba kayo? Gising pa? Ano bang naiisip ninyo? Ayan.